Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebag-lebag na Jawed Everest. Ako po, nagsalita na si VP Sara tungkol sa PBBM's health issue, tungkol sa di umano'y chika at chismis na sentlok si BBM, natsugi na daw si BBM, at kung ano-ano pang issue na binabato nila ngayon kay BBM. Natural, nag-attend si VP Sara sa araw ng kagitingan. Nagpa-interview sa media. Ako sabi ng ilan, VP Sara ha, live na yan ha. Nagpa-interview sa media. Pero bakit si BBM hindi nagpa-interview sa media sa Bataan ng araw ng kagitingan? So nakukumpara ng mga tao ngayon yung ginagawa ng presidente at vice-presidente. Si BBM, alive na alive, nag-attend ng araw ng kagitingan sa Bataan. Walang media interview na nilabas pa. Si VP Sara, nag-attend ng araw ng kagitingan sa Davao City after ng program. Nako, maraming mga reporters ang nagtanong, live na live, kicking mga kabibig. Ngayon, natanong si VP Sara kung ano ang kanyang reaksyon hinggil sa mga issue circulating online tungkol sa health issue ni BBM. Ay, of course naman, tanongin talaga si VP Sara sa mga media, kung ano ang kanyang reaksyon. Natural, vice-presidente din siya. 'Di ba? Pero, ano na mga netizen, bakit tila takot si BBM sa media? Bakit wala pang nailabas na interview ni BBM kasama ang media o di kaya surprise interview ni BBM ng mga media? Kasi pag si Pangulong Bongbong Marcos may aatinan na programa, of course may mga media kasama yan or pupuntang media para tanungin si BBM tungkol sa programa, sa issue ng gobyerno, 'di ba? Pero ngayon parang wala. Kaya ang iba nadududa na baka old videos lang ang in-upload nila para sabihin talaga na BBM is okay. Pero okay naman ang health ni BBM. Na-interview nga siya ni Claire Castro. 'Di ba, kabibig? Nakita yun naman kagabi. 'Di ba? Tapos, ang naobserba ng mga tao, si BBM payat na payat, pero biglang tumaba. Ang bilis naman ng recovery. Kayo talaga, no, kung ano ang mga naisip nyo. Pero ito, si VP Sara nagmaldita. Sabi ng mga bashers, na ang maldita ni VP Sara. Of course, kung maldita sila, maldita din si VP Sara. Kung palaban kayo, mas palaban si VP Sara. Alam nyo ba kung ano ang sagot ni VP Sara hinggil sa issue ni BBM? Good luck sa kanya. Grabe, no? Ang maldita ni VP Sara. Ito, kabibiga, baka sabihin niya namang gawa-gawa ko lang issue. Baka sabihin niya naman na, hi kabibing, gawa-gawa ka lang ng issue tungkol kay VP Sara. Siniraan mo. Hindi ko siniraan si VP Sara. Proud ako sa kanyang katapangan. Proud na proud ako sa kanyang self-confidence. At proud na proud ako sa kanyang answer na good luck sa kanya. Diba? Ito kabibig ha. Ito yung video na talagang tinanong siya ng ito ha. This was after the araw ng kagitingan activity. Normally, may mga media talaga yung nakaantabay para tanongin vice-presidente. Pero kayo na kay BBM, parang wala yatang interview. Baka pinagbawalan muna, no? Ito na. Good luck sa kanya. Ito ay yung mas naro ito. Medyo makalat na yung with regards sa health ni PBBM na medyo Good luck sa kanya. Thank you. Good luck sa with regards sa health ni PBBM na medyo Good luck sa kanya. Thank you. good luck sa kanya. Yon ang
ang sagot ni VP Sara nung tinanong siya kung ano ang inyong reaksyon hinggil sa kumakalat na issue about sa health ni PBBM. Good luck sa Good luck sa kanya. Good luck sa kanya, BBM. Oh, Inday Sara lang sa kalam, the next president next week. No, yan bilis naman. Ang ganda ng presidente ko, kung matapang ang Tatay Di, mas matapang ni Inday ng Davao City. Meron ang sumusundo. Walang ka-stress-stress si VP kahit pinagtutulungan na. Oo nga, no? Beautiful pa rin si VP Sara. President Sara Duterte is coming. Alala ko po. Kalma lang ang bago nating presidente. So guys, kalma lang din tayo. Alam naman natin, napakagaling talaga kumilos ng mga Duterte. Good answer, VP Sara. The Filipino people needs you to govern the nation. Stay focused and stay healthy. Excited na me. Our entire clan will support yung mahal naming President Inday Sara Duterte. Amping always. God bless you all. Bakit puros President Sara Duterte na ang mga komento ng mga tao? Bakit kaya no? Nakakalimutan niya nangyari kay best friend ng tatay niya, Attorney Medjadelia, habang nag-speech. Wow. Good luck. Nasabi na wala siyang binabasa. Ano naman sabi ni VP Sara? Natural, good luck sa health mo. Sana maging okay ka. Naku, ito naman mga bashers, no? Kung ano-ano mga sasabihin, no? Pwede ba ulit marinig ang salitang ang gaba, dili magsaba? Ala, pwede naman. Sa tamang panahon. Sa tamang panahon. At si VP Sara ay natanong din tungkol sa krisis ng gobyerno ngayon. Lalo na sa krisis ng gasolina. Ano ba ang isagot ni VP Sara? Ito kabibig ha. Dito. Ito yung sagot ni VP Sara tungkol sa krisis ng gasolina. Nasaan ba yun, oy? Video ko. Ay, video kanina kabibig. Napakadami po ngayon nasa Hindi social yan. media. Ito. Dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano pang ginagawa niya? Patuloy po na krisis ngayon, lalo na sa enerhiya at sa langis, ma'am. Ano po ba yung dapat na hakbang na gagawin pa ng pamahalaan? Ito po maibsan itong nararamdaman ng kahirapan ng ating mga kababayan po. Sa krisis ng langis, ma'am, ano pa ba dapat ang gawin ng ating pamahalaan upang maibsan yung nararamdaman kahirapan ng ating mga kababayan? Paniwala ko kung ang tanong is ano ba dapat ang ginagawa ng pamahalaan, ay dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano pang ginagawa niya para tulungan ang Nako, VP Sara. Maghintay ka, sasagutin ka talaga ni Claire Castro dyan. I'm sure, may sagot na naman si Claire Castro na dapat tanungin ang Pangulo kung anong ginagawa niya coming from VP Sara. Pangunahan natin si Claire Castro. Ang sagot ni Claire Castro, nako, wala talaga nakikita ang ating Vice Presidente kasi palagi yung nagbabakasyon. Yun talaga yung isasagot ni Claire Castro. Sure na sure yan. mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan dahil dito sa epekto ng krisis sa Middle East. Dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano pang ginagawa niya? Patuloy po na krisis ngayon, lalo na sa enerhiya at sa langis, ma'am. Ano po ba yung dapat na hakbang na gagawin pa ng pamahalaan upang maibsan itong nararamdaman ng kahirapan ng ating mga kababayan po? Sa krisis ng langis, ma'am, ano pa ba dapat ang gawin ng ating pamahalaan upang maibsan yung nararamdaman kahirapan ng ating mga kababayan? Paniwala ko kung ang tanong is ano pa dapat ang ginagawa ng pamahalaan, ay dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano pang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan dahil dito sa epekto ng krisis sa Middle East. So yun, kamibig ang sagot ni VP Sara. Bakit ang VP ang tinatanong nyo? Dapat ang presidente. Yung Pangulo ang tanongin niyo. Hindi nila matanong ang Pangulo kasi hindi pa na-interview si Pangulong Bongbong Marcos. May mga live na dinadaluhan si Pangulong Bongbong Marcos pero ewan ko kung meron bang media nagtanong kay Pangulong Bongbong Marcos. Di na po siya kailangan tanungin, wala naman siyang ginagawa. Ginawa lang yung umiwas sa krisis from Juan to Leo Amati. Impeach na. Ikaw ba ay may nagawa? From Ariel Quinto. Ma'am, may karapatan ka nang hanapin siya. Kung walang sagot, pwede ka nang maupo. Uy, from Marjorie Deacon Franco. Yun ang mga komento ng ating mga netizens. So, balikan natin ang old video ni VP Sara. Patuloy po na krisis ngayon. Meron akong old video ni VP Sara hinggil sa kung nagtatrabaho ba si BBM o wala. Kaya nga si VP Sara ay merong komento na
tanungin niyo ang Pangulo kung ano ang ginawa niya. Kasi si VP Sara talaga ay naka-experience. Sabi ni VP Sara dito, oh, I swear to the flag, hindi nagtatrabaho si VP Sara. This was, matagal na itong video yata, ito sa Kamuning Bakery Cafe or Kapihan to. Let's watch this video. Kung akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin niyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Akala niyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay BB? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung dapat na gagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the matatag agenda, we followed through with the matatag curriculum, at unfortunately, hindi kami natapos kasi, yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa doong nag-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos ganoon pa yung gagawin nila sa akin. O di, nung nawala ako, di wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Grabe si VP Sara, no? Kaya nga, si VP Sara, ito ha. Yung naging vice president ako, sir. Tapos, I was serving in the cabinet Balik na lang natin. of BBM. At nagtataka ako bakit ako inaatake. Wala naman akong ginagawa. Nagtatrabaho lang ako. And yun yung commitment ko din noong nangangampanya ako, commitment ko sa bayan na I will serve the country faithfully. Pero kahit nakaupo ako as a cabinet secretary sa Department of Education, tapos sa Office of the Vice President, ang ginagawa nila, nagro-roll out lang ng project, inaatake ako ng administrasyon. Yun yung professional crisis na daanan ko na nagtaka ako. Took me a while, it took me a while to realize my worth and value as a government official na hindi dapat ganito ang ginagawa sa akin kasi wala naman akong ginagawang masama sa administrasyon man, kay BBM man o kahit kanino man. Kaya medyo tumagal din ng ilang buwan bago ako nag-decide na hindi tama yung ginagawa sa akin, hindi tama yung ginagawa sa opisina na kung saan ako nakaupo, at I will not endure yung ganon, at hindi din ako parang hihingi ng some sort of peace na parang wag ninyong gawin sa akin ito. Ang decision ko was, aalis ako, ituloy niyo lang kung ano yung gusto niyong gawin. Very, very unique ang So there you go mga kabibig. So
maintindihan natin si BP Sara kung bakit nung tinanong siya kung ano ang ginawa ni BBM sa krisis ngayon, ang sagot niya ay, tanungin niyo ang Pangulo kasi na-experience na niya. Experience, tapos natanong nga yung sarili niya kung ano bang nagawa ko, bakit niyo ako ginigipit, ano ba ang pagkukulang ko, 'di ba? Nakita niyo naman ang ating VP Sara ay nagtatrabaho talaga. Kaya nga nung tinanong si VP Sara, ano ang iyong reaction hinggil sa mga issue ngayon ni BBM tungkol sa kanyang health? Good luck sa kanya. Nagmaldita. Ganon talaga si VP Sara kan bibig. Alangan, sabi ni VP Sara, BBM, I'm praying for your recovery, or BBM, I'm praying na maging okay yung health mo. Hindi naman ganoon si VP Sara, hindi siya plastic, 'di ba? So, yung good luck sa kanya, yun na ang magandang sagot ni VP Sara. Wala na, 'di ba? VP Sara is VP Sara. Plastic, hindi siya plastic, baka kayo lang ang plastic. Kasi yung iba, gusto kasi yung mga pakime-keme, yung mga kakamping style, yung mga, ang galing, yung mga paiyak-iyak. Hindi ganoon si BP Sara. Matapang si BP Sara and true to herself. Yun lang kabibig ang ating latest libak-libak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news natin pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time! Grabe si BP Sara, no? Straight to the point. Good luck sa kanya. Nagmaldita, BP Sara, ay.